tao sa isang bansa ay nagresulta sa pagsibol ng masidhing pagmamahal sa kanyang bansa o ang tinatawag natin na nasyonalismo. Kumpara sa nasyonalismong Asyano na nagresulta sa kanilang paglaya, ang nasyonalismong Europeo ay may ibang epekto. Dahil sa kanilang masidhing pagmamahal sa kanilang bansa, ang mga Europeo ay nagkompetensya kung sino ang mas malakas, mas marangal at iba pang salik na pwede silang magpaligsahan. Upang mapangalagaan ang kanilang bansa, ang mga nation-state ay pumasok sa iba't ibang alyansa. Ang mga nation-state ng Europe ay nahati sa dalawang kalabang baluarte, Triple Entente na binubuo ng France, Great Britain at Russia, at ang Triple Alliance na binubuo ng Austria-Hungary, Germany at Italy. Kasabay ng nasyonalismo at sistema ng alyansa ay ang pagsibol ng militarismo. Ang militarismo ay ang agresibong paghahanda para sa isang digmaan. Ang Russia ay may pinakamalaking hukbo sa Europe na mayroong higit kumulang 1,000,000 taong 100,000 mga sundalo. Ito ay sinundan ng France at Germany na mayroong 900,000 kada isa. Ang Great Britain naman ay mayroong kalahating milyong sundalo. Ganap ng digmaan sa buong Europa at daigdig. Ang mga general ng bawat bansa ay bumuo ng mga plano kung paano kakalunin ang kanilang kapitbahay. Ang mga planong ito na kanilang binuo ay nakabase kung paano tatalunin ang mga bansang magkakaalyado. Para sa mga general na digmaan, hindi sila maaaring magdeklara ng digmaan sa isang bansa lamang, kundi pati sa kaalyado nito dahil ito ang nakasaad sa kanilang plano. Ang Serbia ay isang Slavic country na matatagpuan sa Balkan Peninsula. Dahil sa pag-uudyok ng Russia at pagsibol ng nasyonalismo, ang Serbia ay nag-asam na pag-isahin ng lahat ng Slavs sa isang bansa lamang. Ang Austria-Hungary ay isang imperyo na binubuo ng iba't ibang pangkat etniko, kabilang ng ilang mga Slavs para sa Austria-Hungary. Si Archduke Franz Ferdinand ang tagaugmana ng trono ng Austria-Hungary at ang kanyang asawa na si Sofia sa Sarajevo, Bosnia. Isang pangkat na malalaki ang naghihintay sa pagdating ng dalawa. Ang mga naghihintay na ito ay membro ng mga Serbian terrorist group na tinatawag na Black Hand. Sinubok ng mga membro ng Black Hand na pagkain ng Archduke sa pamamagitan ng paghahagis ng bomba. Ngunit hindi sila naging natagumpay. Gayunpaman, hindi naging mapalad si Archduke Franz Ferdinand sa kanilang pangalawang pagsubok. Pinaril ng malapitan ng kanilang membro na si Gavrilo Princip ang Archduke at ang kanyang asawa. Ng Russia. Kaya humingi siya ng tulong sa pinakamalakas na imperyo sa continental Europe, ang German Empire. Nagagara naman pumapayag ang sinasabing ng Austria-Hungary. Lumakas ang loob ng Austria-Hungary kung kaya't nagpadala siya ng demand sa Serbia na imposible ito masunod at dahil imposible masunod ang mga demand, hindi ito nasunod ng Serbia. Nagsanin sa direct declaration binsi siya ng mga general na magpadala din ng sundalo sa border ng Germany. Dahil ito ang planong kanilang naisulat. Dahil sa pagpapadala ng Russia ng mga sundalo sa Germany, ang Germany ay deklara ng digmaan sa France. Kung nais itong makinig pa sa Russia, dahil ang dalawang ito ay magkaalyado. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ng Germany sa Russia noong August 1 at sa France ay hindi naman ganitong sangkot sa kaganapan noong August 3, 1930. Ayon pa rin sa plano ito para buwan-buwan, ang lahat ng pangunahing pwersa sa Europe ay nasa digmaan laban sa isa't isa. Ang World War I ay isang mabuting ebidensya kung gaano kalaki ang magiging epekto ng isang desisyon sa kapalaran ng milyong mga katao.